So, we're on live. So, live naman po tayo sa ating TikTok account. Facebook account. Ayan, sorry. So, yung mga ano natin, yung mga nasa TikTok, so, nag-live na tayo kanina para hindi naman sila magselos. So, ngayon, live naman tayo dito sa ating Facebook account. Pero, this is to remind you na wala yung aking kasama. So, wala yung aking kasama dito sa live na to. It's because, ano rin siya, busy din. So tayo busy din naman. Merong ginagawa Yan tayong ginagawa. Pero syempre inisip din natin yung ating mga followers na of course hindi natin sila nabibigyan ng time. So ngayon yung topic namin actually is tungkol sa resignation. So baka yung iba na naman mag-iisip na bakit pagre-resign ba ako sa employer ko ngayon. Hindi naman. Yung ano naman to. Ang tanong kasi kung paano daw yung mechanics naman or ano naman ang batas na masusunod tungkol sa resignation. So pwede ba daw na merong company prepared resignation letter na every time na parang ayaw sa'yo, bibigay na lang sa inyo yung resignation letter, pwede ba yon? So sabi ko naman, hindi na yon voluntary. Yung resignation, di na voluntary kung siya naman ang nag-prepare, di ba? So, dapat yung resignation would come from the employee. Okay, si employee ang merong voluntaryo. Okay, yung kanyang nararamdaman. Okay, so, ayaw ko nang magtrabaho sa kumpanyang ito or meron ka nang lilipatang iba, so naisip mo nang mag-resign or basta ayaw mo na to be connected with that company. So basta mag-prepare ka ng resignation letter, okay, that should be past 30 days prior to the effectivity of your resignation or transfer. So pag-file mo nun, so ang tanong na naman ng iba, bakit kasi meron pang 30-day period para mag-file ng resignation before maging effective yung resignation letter, yung resignation mo. So to give time also for the company to look for a replacement for you. So imagine mo naman, as much as the law emphasize yung importance ng karapatan ng mga uring manggagawa na kagaya natin, okay, kagaya ko kasi nagtatrabaho din ako. So yun nga yung hindi naman dapat mapeperwisyo yung kumpanya dahil sa inyong agarang pag-alis. So the law also protects the right the law also protects the rights of the employer. So poprotektahan din niya yung kapital. So sila kasi namumuhunan, okay? Namumuhunan din ang ating mga employer. Okay, para kumita, di ba? So ngayon ang pag-alis nyo, so syempre mababawasan sila ng kita. Lalo na kung kung halimbawa agaran yung pag-alis nyo, mapeperwisyo ang kanilang negosyo. So dapat, kaya minandato ng batas, nakalagay doon as a general rule na merong 30-day period, okay, na notice. So ngayon, paano kung talagang ayaw mo na dahil merong alleged na pang-abuso sa'yo or hindi mo na kaya yung treatment sa'yo. Okay, so may mga dahilan. So pwede bang immediate yung resignation nyo? Pwede po. Okay, so pwedeng mag-resign na immediate. So like for example, health reasons. So syempre, alangan na antayin pa yung 30-day period, di ba? So kung may mga dahilan, pwede po. Okay, so may mga nilista ng batas na guides or analogous to the foregoing circumstances. So pwedeng hindi na makomply yung 30-day period. Okay, but generally speaking, dapat nasusunod po yan kasi alinsunod sa nabanggit sa labor code. Okay, so yun lang po. So yung next na naman tatanong dyan, may matatanggap ka ba? Kasi pag voluntary resignation yan and you are not yet qualified with the required number of years in service and at the same time yung age ninyo, so hindi pa voluntary retirement or compulsory retirement yung age nyo, hindi pa retirable age, so wala pong matatanggap na separation pay. So ang tanong ng iba, ganun-ganun na lang, hindi, pwede namang yung monetization ng yung
service incentive leave. Sa gobyerno naman, yan yung mga leave credits, monetization yan. But then again, it does not also prevent the company to come up with their own retirement scheme. So, pwede namang gumawa sila ng sariling retirement scheme na more than what is required by law. Okay, kung meron, o di maswerte tayo, di ba? Kung may ganong kumpanya na magbibigay ng mas malaki kaysa yung minamandato ng batas. Okay, so yun po. So, okay, so yun lang yung mapwede kong ma-share ngayon tonight. So, para lang sabihin sa inyo na yung kasama ko may ginagawa din. Ako din, meron din ginagawa. Pero, sabi ko, baka merong nag-expect na we will be on live tonight. So, hindi po, bukas ulit. Okay, so bukas ulit. Okay, so wala nang tanong. So, parang parang klase lang. Okay, so yun po yung gusto nating liwanagin na when you talk about resignation, that's voluntary in nature. So, hindi po dapat yan piniprepare ng company. Otherwise, that would constitute constructive dismissal. So, pag constructive dismissal yan, so pwede pa silang mapanagot ng separation pay. Kasi they are forcing you to resign na dapat yung resignation is voluntary in nature. It should emanate from you. Okay, so it would come from you. It would originate from you. Okay, so ano pa bang explanation na gusto nyo? Yun lang po. So anyway, so that's it for tonight and have a good night to all. Okay? Good night sleep. Okay, yung mga maagang matutulog. So yung mga late matutulog, so ganun pa rin. Okay? Good night sleep po sa lahat. So yun po, okay? So bye po.